Good morning po ulit sa ating lahat, no? So, welcome back. Hindi welcome back kasi si Sis Gisela Church na siya sa atin dati. Nung sa simula pa lang itong The Way, nung pa lang sa house church pa lang, nakakasama na natin siya. So, welcome back kay Sis Gisela. Welcome home. So, last week, recap muna tayo, no? Last week, natutunan natin na kailangan nating mamuhay nang naayon sa Holy Spirit, no? Tawag doon ay living or walking by the Holy Spirit, no? At nakita natin yung comparison ng anong bunga kapag hindi tayo pag hindi tayo nabuhay sa gabay ng banal na Espiritu, at ano ang bunga kapag namuhay naman tayo sa gabay ng banal na Espiritu, no? So, bilang mananampalataya, siyempre dapat sa guidance ng Holy Spirit tayo mamumuhay. Then, babalik na po tayo sa ating babalik tayo sa natin, tawag dito sa doon sa pinag-aaralan natin, no? Doon sa series natin. Nasa Mark chapter 7 na po tayo. Yung last eksena na pinag-aaralan natin doon sa huling mga verses ng chapter 6. No? Yun po yung tumawid yung mga alagad nang hindi nila kasama si Jesus, naka-encounter sila ng bagyo, at natutunan natin doon na minsan inaalaw ng Lord yung mga bagyo sa ating buhay o yung mga pagsubok para dalisayin tayo o to purify us, no? At para mas makita natin siya ng klaro. At nais ng Lord na tawagin natin siya sa mga ganong klaseng panahon. Yung panahon ng mga storms sa ating buhay, sa panahon ng mga struggles, gusto ng Lord, tinatawag natin siya. Ibig sabihin, pinapakita noon na nagdidepend tayo sa Kanya, hindi sa ating sariling lakas, no? Itutuloy natin ngayon yung series natin, nasa chapter 7 na tayo, at ang text natin galing sa chapter 7 ng Mark, verse 1 to 13, no? At ang title ng ating sermon is The Trap of Tradition. Titignan natin today kung paano na-overcome ng tradisyon ang katuruan, no? Sa panahon natin ngayon, no? Kasi sa panahon natin ngayon, mas na-overcome ng tradisyon yung katuruan ng Scripture, no? Merong isang batang babae, siguro mga 10 years old siya, nakita niya yung nanay niya naghihiwa ng karne. No? Sabi niya doon sa nanay niya, Mami, bakit tinatanggal mo yan? Lagi ko nakikita pag nagluluto ka ng karne, tinatanggal mo yung dulo na yan. Tinatanggal mo, sabi niya. Sabi niya kasi, sabi ng nanay, kasi para mas sip-sipin ng karne, yung lasa ng sabaw. Magluluto kasi siya na sinigang, para mas sip-sipin ng karne. Sabi niya, para mas lalo mong maintindihan, sabi niya, natutunan ko kasi to sa lola mo. Para mas lalo mong maintindihan, itanong mo sa lola mo kung bakit. So, pinuntahan niya yung lola niya. Sabi niya, Lola, bakit pag nagluluto kayo ng karne, ang ginagawa niyo, tinatanggal niyo yung dulo? Sabi niya, para mas madaling lumambot, tsaka para mas masarap, sabi ng lola niya. Pero ito, natutunan ko to, sabi niya, sa nanay ko. So, isibihin sa, ang tawag doon, lola sa tuhod, no? Great-great-grandmother niya. Sabi, buhay pa. Sabi niya, tanungin mo dun sa great-great-grandmother mo, sa lola mo. So, pumunta siya sa lola, sa great-grandmother niya. Sabi niya, Lola, tinanong ko po si Mama at saka si Lola na kung bakit tinatanggal niyo sa pagluluto niyo yung
dulo ng karne, kinahati niya. Kaya sabi nila, para daw mas malasa yung karne, masipsipin yung sabaw, at para mas madaling lumambot. Sabi nung great-great-grandmother niya, sabi niya, hindi ko maintindihan kung bakit yun ang sinasabi ng lola mo at ng mama mo. Sabi niya, kaya ako pinuputol yan kasi maliit yung lutuan ko para magkasya yung karne. Pero yung lola mo at saka nanay mo, binigyan nila ng kahulugan yung pagputol ko ng karne. So, ganun din yung ating paniniwala. No? Sa panahon natin, ganun din, no? Habang lumilipas yung generation, yung tradition, na-overcome niya yung tunay na kahulugan na sinasabi ng Scripture. No? Kaya sa panahon natin ngayon, maraming mga practices ang church na hindi biblical. No? Na hindi naman talaga sinasabi ng Scripture. Kagaya ng great-great-grandmother na yun. Na hindi naman yun ang dahilan niya kung bakit niya pinuputol yun. Maliit daw yung kaldero niya, kaya niya pinuputol. Para magkasya yung karne. Okay? So, simulan natin yung ating text. No? The trap of tradition. So, ang sinundan nito, yung tumawid sila, no? Sa lawa, nung naka-encounter ng bagyo, yung mga alagad. So, ang sabi, and the Pharisees and some of the scribes gathered around him when they had come from Jerusalem. So, itong mga pinuntahan na naman si Jesus nung mga Pariseo at Skriba, mga religious leaders. Pinuntahan na naman siya sa Capernaum kasi very popular yung feeding of the 5,000, di ba? Napag-aralan din natin yun. Nagpakain si Jesus ng actually 15,000 yun, more or less. So, naging very popular yun. Nabalitaan na naman ng mga religious leaders sa Jerusalem. Itong mga religious leaders, pumunta na naman ng Capernaum para imbestigahan na naman si Jesus, no? Kasi sumigat na siya. Pero ang totoo nun, hinahanapan lang nila ng butas si Jesus. No? Itong mga religious leaders na ito, sinasabi nila, yung ginagawa mo hindi naaayon sa Mishnah. Yung Mishnah, yun yung oral law. No? Yung Torah, yun yung written law. Okay? Yung pagkakaiba niyan. Torah, written law, Mishnah, oral law. Okay? Yung oral law o yung Mishnah, ito'y galing sa mga religious leaders. Hindi ito scriptural, hindi ito base sa scripture, kundi base ito sa tradisyon. Okay, kaya tandaan nyo, ang title ng ating sermon, no, yung the trap of tradition. No, yung Mishnah, tradition yun, oral law. Okay? So, yun ang sinasabi nila. Sinasabi nila na mali ang interpretation ni Jesus sa Mishnah o sa oral law. No? Kasi sinusunod ni Jesus yung Mosaic law, yung written law. Yun lang sinisunod ni Jesus. Kasi yun lang naman ang galing sa Diyos. Yung Torah. No? Yung oral law kasi, galing sa mga religious leaders yun. Okay? Sabi sa verse 2, and had seen, yung mga dumating yung mga religious leaders, and had seen that some of his disciples were eating their bread with defiled hands, that is, unwashed. No? Naabutan ng mga religious leaders na kumakain ng mga alagad nang hindi naghuhugas ng kamay. So, meron na namang issue. Nakasilip na naman sila ng butas na gagamitin nila kontra kay Jesus, no? Yung mga alagad daw kumakain ang hindi naghugas na kamay. Kasi itong mga religious leaders na ito, ang tawag, ang mga legalistic sila. Pag sinabi mong legalistic, kapag hindi nila ginagawa, yun ang tama. Pag ginagawa nila, yun ang mali. Pag hindi nila ginagawa. Pero pag ginagawa nila, yun ang tama. Legalistic sila.
Ang gusto nila iparating sa mga tao na yung ginagawa namin, yun ang tama. Yun ang sundin ninyo. Pag hindi namin ginagawa, huwag niyo susundin kasi mali yun. No? Kaya nakitaan na naman nila ng butas si Jesus. Yung mga alagad mo kumakain, hindi naghugas ng kamay. No? So pinaliwanag ni Mark, bakit? No? Bakit? Pinaliwanag ni Mark. Sabi, for the Pharisees and all the Jews do not eat unless they carefully wash their hands, thus observing the tradition of the elders. No? So tradition lang yun nila. Hindi yun galing sa kautusan. Yung paghuhugas ng kamay bago kumain. Of course, mabuti rin yun. No? Kasi, siyempre pag marumi yung kamay mo, kumain ka, ano mangyayari? Maaaring masira yung tiyan mo, no? Kasi marumi yung kamay. Okay din yun. Pero hindi yung kautusan ng Diyos. No? Tradisyon lang ng mga elders ito, sabi dyan. No? Yun ang interpretasyon nila. No? Kasi nga, tradisyon ng mga elders, sino ba yung mga elders? No? Sila-sila rin. No? Yung mga elders, yung mga eskriba, mga pariseo, mga saduseo, sila rin yung mga elders na yan. So, ibig sa kanila rin galing yung tradisyon na yan. No? Kaya galit sila. Sabi pa sa verse 4, and when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash themselves. No? Pag pumunta sila sa palengke, siyempre sa palengke, marumi, no? Hawakan mo yung mga karne, yung mga isda, gulay, marumi yan. And there are many other things which they have received in order to observe. Marami pa silang idinagdag para gawin ng mga tao. Such as the washing of cups and pitchers and coppers, pots. Ito mga to, hindi naman ito masama. Kasi kalinisan to eh. Kaya lang, ang problema nga, kaya yan nagiging masama, na-overcome niyan ng mga tradisyon na yan, yung kautusan. No? Kaya sila, galit na galit sila sa ginagawa ng mga alagad. Kasi direct violation yon ng pinag-uutos nila. No? Yung authority nila, violation ng authority nila yun. Kahit sabihin, itong mga alagad na ito, hindi sumusunod sa mga tao na ito, hindi sumusunod sa pinag-uutos natin. No? Hindi pinag-uutos ng Diyos. Pinag-uutos nila. Yun yung binabiolate ng mga alagad. No? Galit sila kay Jesus kasi hindi sinasaway ni Jesus yung mga alagad. No? Parang ini-endorse pa ni Jesus yung pagkain ng hindi naghuhugas ng kamay. Matandaan natin, noong panahon nila, hindi pa uso yung kutsara at tinidor. O hindi pa uso yung pagkukutsara. Talagang pag kumain sila, nakakamay talaga. No? Hindi pa uso nun yung kutsara at tinidor. Kaya hindi pwede sabihin ng mga Pharisee, mga leaders na dapat nakakutsara. Verse 5, and the Pharisees and the scribes asked him, tinanong nila si Jesus, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands? So, tinanong nila si Jesus, bakit yung mga alagad mo hindi sumusunod sa tradisyon natin? Kumakain sila ng marumi ang kanilang mga kamay, no? Tinanong nila si Jesus. So makikita natin yung pagkakaiba ng oral law, which is itong sinasabi ng mga religious leaders, at saka ng written law. Sa oral law, sa tradisyon ng mga leaders, bawal kumain ng marumi ang kamay. Pero sa written law, ang bawal lang ay yung marumi ang kamay ng mga priest kapag ka nag-o-offer sila. No, actually, sila lang yung binabawalan na huwag maging marumi ang kamay. Pag humawak sila ng offering, no, burnt offering o sacrificial offering. No, makikita natin yun sa Exodus chapter 30. No? Hindi na natin babasahin. Exodus 30. No? Makikita natin na inutos ng Diyos kay Moses na dapat yung mga priest
na magtatrabaho sa loob ng temple o sa tabernacle, dapat malinis ang kamay nila kapag gumagawa sila ng sacrificial offering. No? Pero sa oral law na ginawa nitong mga Pariseo, yung sa kanilang umuutos para sa kanila lang, ibinigay nila, ipinasa din nila sa mga tao. No? Kailangan daw lahat ng tao pag kumain, malinis ang kamay. So okay lang yun. No? Para sa akin, okay lang yun kasi hygiene. No? Yung tinatawag natin hygiene, dapat malinis kamay natin pag kumain tayo. Pero huwag mong sasabihin na ito'y pinag-uutos ng Diyos. No? Kaya ang nangyayari dito, confrontation to. Confrontation ng oral and written law. Yung mga sinasabi ng mga religious leaders na sagrado, sinasabi ni Jesus, hindrance yan, hindi yan sagrado, hindi yan sacred. Hindrance yan o rejection of the truth. No? Rejection yan ng truth of God's Word. Verse 6, and he said to them, ito yung sinagot ni Jesus sa kanila, rightly did Isaiah prophesy of you, hypocrites. Hindi si Jesus ang tapang. No? Sinabihan niya yung mga religious leaders na harap-harapan ng hypocrites. No? As it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far away from me. Para hindi na madagdagan yung kakatanong, siguro naiinis na rin si Jesus, no? Sabi niya, itong mga tao na to, tanong ng tanong kung ano yung sinasabi nila sa akin. Mga hypocrite ito, no? Talagang, sinamarize ni Jesus yung buong, yung Isaiah, kasi Isaiah, galing sa Isaiah 29:13 yan. Sinamarize ni Jesus yung Isaiah 29:13 sa one word, hypocrites. Kayo yung mga hipokrito. No? Sinasabi nyo na walang kabuluhan, na bawal yung kakain ng marumi ang kamay, pero hindi naman niya sinasabi sa scripture. No? Sinusunod nyo yung kautusan nyo, hindi nyo sinusunod yung scripture na utos ng Diyos. No? Sinabihan sila, hypocrites. No? Tingnan natin, no? Si Jesus may karapatan siya sa tawagin mga hypocrite, yung mga Pariseo, kasi siya, hindi siya hypocrite. No? Yun yung judgment yung sinasabi ng Matthew chapter 7 verse 1. No? Sabi doon, do not judge, so you will not be judged. Si Jesus, kaya niya meron siyang authority sabihin sa mga religious leaders na hypocrite sila kasi siya hindi siya hypocrite. No? Kaya yung judging, hindi yung masama as long as you judge righteously. Tulad ni Jesus. No? Kaya nga sabi sa Matthew 7, pag basahin mo pa yun, sabi, alisin mo muna yung troso sa mata mo bago mo alisin yung puwing ng kapwa mo. Ibig sabihin, kung i-judge mo yung kapwa mo, dapat hindi ka ganon. Kasi kung ganon ka rin, hypocrite ang lalabasan mo. Halimbawa, ikaw sinungaling ka. Ikaw nagsisinungaling ka rin. So, hypocrite ka. Kasi ginudge mo yung kapwa mo, ganon ka rin. Okay, ganon yung ibig sabihin ng hypocrite, no? Kung tinignan kasi natin yung meaning ng hypocrite, an actor or pretender. No? Actor or pretender. Sabihin, nagpipretend ka na hindi ka ganun. Samantalang ganun ka rin. Okay? So, yun na yung sabihin ng hypocrite. No? Verse 7. Katuloy ito nung sinasabi ni Jesus, but in vain do they worship me. No? Teaching as doctrines the commands of men. No? Itong pattern na to na honoring with lips, not with heart, hanggang ngayon ginagawa ito ng maraming tao, no? Kahit mga churches din, ginagawa ito honoring
with lips, not with heart. Kaya yung scripture, mapapatunayan natin na walang obsolete dyan. Meron kasing pastor noon na narinig ko, sabi niya, meron akong tinanong tungkol dun sa paghayo na huwag kang magdadala ng kahit ano. Ang sinagot niya sa akin, obsolete na yan. Kaya hindi pa pwede sabihin natin obsolete yung isang passage o isang verse sa scripture. Kasi kung sinabi mong obsolete yan, dadami yung obsolete. No? Dadami yan. Lahat ng gusto ng tao na ayaw sundin, sasabihin obsolete na yan, obsolete. Kasi ayaw sundin. No? Para mga Pariseo, hypocrite. No? So yung scripture applicable yan hanggang ngayon. Kasi yung author niyan, ang Diyos, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the last, the beginning and the end. At makikita natin dito na tulad nito mga Pariseo na to, sa panahon natin ngayon, napakaraming katuruan ngayon. Ang sinasabi nila, katuruan din ng Diyos. Ang dami ngayon talaga, magsasawa ka kung titignan mo. Kung isa-isahin natin yung ubos ang buong maghapon natin. Bibigay lang tayo ng ilang example. No, may narinig ako, sabi ng pastor, hindi kayo mag-grow spiritually kung hindi kayo mag-speaking in tongues. Nasaan sa Bible yan? Nasaan? Na hindi ka mag-grow spiritually kung hindi ka mag-speaking in tongues. Dahil sa sinasabi nilang ganyan, ang ginagawa ngayon ng tao, pinipake yung speaking in tongues. No, nangyayari, babbling. No? Blah, 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 blah. Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Ginagano talaga, invento na lang. Na hindi naman talaga salita o lingwahe ng tao. Kasi nga, sinasabi nila na hindi ka mag-grow kung hindi ka mag-speaking in tongues. No? Speaking in tongues, tawag dito, katunayan niya na nabautismohan ka ng Holy Spirit. Nasaan yan? Sabihin mo sa Bible, kung nakasulat yan, susundin ko yan. No, ipakita mo sa akin na nasa Bible yan, yung sinasabi mo na yan, na sign o symbol ng baptism of the Holy Spirit yan. Ako rin, magagawin yan, magyayamakaw, Kawasaki ako. No? Yan ang mga katuruan. Meron pa nagsabi. No, nakipagdebate pa sa akin. Ayaw niya maniwala. Sabi niya, si Satan nga, nag-speaking in tongues. Sabi ko, si Satan nag-speaking in tongues. Ibig sabihin, nabuo na rin si Satan. Kasi ang sinasabi niyo, speaking in tongues, sign na nabautismohan ka ng Holy Spirit. Si Satan, binautismohan ng Holy Spirit. Kasi nag-speaking in tongues. Diba? Mga katuruan ng tao, mga tradisyon na naipasa noon pa sa mga sumunod na generation na hanggang ngayon, hindi mabitawan yung iba. No, iba, meron pa akong nakausap, sabi niya, kailangan mo i-unlearn. Sabi ko, yun nga ang tutunan ko, yun ang katotohanan. Sabi, kailangan mo gubarin yung mga natutunan mo na yan. At sumunod dun sa traditional. Hindi ko gagawin yun, sabi ko. No, meron pa nagsabi na bago ka mag-conduct ng communion at dalawa lang yung ating iniutos ng Diyos sa atin na gagawin natin. Communion and water baptism. Dalawa lang yan. No? Ngayon, may mga nagtuturo na kailangan daw, para gawin mo yan, communion and water baptism, kailangan daw reverend ka. No, reverend ka. Ngayon yung ibang pastor na naniniwala roon, hindi sila nagko-communion. No, kinwestiyon ko, ba't di kayo nagko-communion? Kasi kailangan reverend ako. Pastor ka eh. Kahit nga miyembro eh. Sa bahay, pwede kayo mag-communion. Yan ay tinuturo ng scripture. No? So, yun yung, ganito yan. Yan yung sinusunod nila, yung tradisyon ng tao, kaysa sa itinuturo ng scripture. No? Kaya tayo dito, sa church na to, ang doktrina natin dito, sola scriptura. Ano ibig sabihin ng sola scriptura? Only scripture. Doon lang tayo. Pag sinabi ng Bible, ganito gawin nyo, ganito, yun ang gagawin natin. Hindi tayo gagawa ng
ng tradisyon. Kung ano lang yung sinasabi ng Scripture, yun lang ang paniniwalaan natin. Sabi pa ni Jesus, lip worship, no? Lip worship ay in vain. Kung sinabi mong in vain, walang kabuluhan. Kasi empty, fruitless. No, kasi pag yung lip service mo, yung worship mo, lip lang, walang kabuluhan yun kasi sinasamba mo yung sarili mo. Hindi mo sinasamba ang Diyos. No? Kaya, pinumukhaan sila ni Jesus eh. Siyempre, alam ni Jesus kung ano yung heart ng mga tao na to. No? Sabihin eh, kayo na mga mapagkunwari, sasabihin nyo, masama yung ginagawa ng mga alagad ko. No? Pero sinasabi ni Jesus. Verse 8, living the commandment of God, you hold to the tradition of men. Mas sinusunod nila, kakalimutan nila inutos ng Diyos para masunod yung inutos ng tao. Ang dami ngayon yung ganyan. Ang dami ngayon yung ganyan. Magmukha lang silang mga banal, no? Satisfied na sila kahit nalihis sila sa sinasabi ng kautusan. Dito natin makikita kung gaano kadelikado yung tradisyon. No? Kasi, dahil sa tradisyon minsan, gusto mong i-honor yung tradisyon ng Diyos, yung tradisyon ng tao, nalilimutan mo o hindi mo nagagawa yung dapat mong sundin, which is yung iniutos ng Diyos. No? Nagkakaroon ng improper teaching, false teaching, and misunderstanding sa Scripture. No? Marami tayong makikita ngayon yan ng mga unbiblical practices ng mga church na tradisyon lang. Hindi nila maiwasan kasi nakamulatan na. No? Hirap na hirap sila na talikuran nyo. Kahit alam nilang hindi biblical. Kasi nakamulatan na eh. Yan na yung ginagawa namin noon pa eh. No? Yung every worship service, tatawagin mo yung Holy Spirit pag indwell sa'yo. Ay, sabihin yung Holy Spirit, pupunta lang sa'yo pag Sunday. Pagdating ng hapon, tapos na yung worship service, aalis na. Yung ba yung tinuturo ng Scripture? Hindi. Ang sabi ng Scripture, indwelling. Kung sinabi mong indwelling, nanandahan. Kapag hindi, pag aalis-alis, hindi yan pananahan. No? Hindi yan pananahan. Hindi nila mabitawan kasi rooted sila doon, may ugat na. Wala na, ito na yung natutunan mo, dito na ako mamamatay. Talagang mamamatay ka rin pag hindi mo binago yan. Kaya nga sabi ni Jesus, living or neglecting the commandment of God. Ang mabigat pa no, tinuturo nila na tinuturo daw ng Scripture yun. Yun ang mabigat. No? Sabi, yun ang tinatawag na putting words on God's mouth. Nilalagyan mo na yung words, inilalagay mo sa bibig ng Diyos na hindi naman totoo. No? Sa worship lang. Tignan mo, nung last Sunday, tinuruan ko ang mga youth na ang topic namin is about worship. No? Tinuro ko sa kanila, ano ba yung tunay na worship? No? Maraming church ngayon na iba ang pananaw nila kung ano ba yung worship. Kasi nga, dahil sa mga lupipas na generation, naging tradisyon na lang yung worship, no? Na-adapt ng mga church, palipat-lipat na lang yung katuruan, no? Ang nag-iba yung meaning ng worship, no? Ngayon, anong meaning ng worship ngayon? No? Ang worship ngayon, tugtugan. Yung gaya kanina, yung ginawa natin pagkanta, yung
tugtugan natin. Yun ang worship ngayon. No, yung ba ang worship? Diba, tinuro ko sa mga kabataan ngayon Sunday. Kaya medyo related yung sermon ngayon at saka yung turo natin ng Sunday. Yung iyakan, no, akala ng tao, yun ang worship. Iiyak. Kaya pagka hindi umiyak pag-uwi, hindi ako na-bless. No? Hindi ako na-bless kanina kasi hindi naman ako naiyak doon sa tugtugan. No? Yung fake na speaking in tongues, no? Sabi, pag na speaking in tongues ka, napuspos ka ng Holy Spirit. Ganun ba yun? Yung ba sabi ng Scripture? Na kailangan mo mag-speaking in tongues para sabihin, napuspos ka ng Holy Spirit. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung speaking in tongues. Sinasabi ko lang, maraming tao pinipake yan. No? At mali ang pagkakaunawa nila sa speaking in tongues. Yung tumbahan, yung hawakan ka sa ulo, matutumba ka. No? Nakakapagtaka, yung taga-salo sa likod, hindi naman natutumba. No? Yung hinawakan lang sa ulo, natutumba. At saka yung worship, tuwing Sunday lang. No? Yan ang iniisip ng mga tao ngayon. Atin ako, worship service. Ha? Worship service. Pag Sunday lang yung pagsamba nila, yung ba ang sabi ng Scripture? No? Natatandaan nyo ba, mga youth, kung anong version ginamit natin to define worship? Romans 12:1, basahin natin. Anong sabi dyan? Ang tunay na worship, yung buhay natin. No? Yung buhay natin na may kasamang pagsunod sa Lord. No, obedient life sa Lord. Araw-araw ang worship. Yung samba natin sa Diyos araw-araw. Kasi yung buhay natin, hindi naman paglinggo tayo buhay. Lunes hanggang Sabado, patay tayo. Hindi, no? Araw-araw buhay tayo. So, ang worship natin araw-araw. Kasi nga, yung worship natin, yung ating buhay. Yung pagiging obedient natin sa Lord. No? Nakita natin, no, kung paano nalayo yung tunay na sinasabi ng Scripture sa tradisyon. Ang tradisyon, pagkanta-kanta, ginagawa natin kanina, worship yun. Yun ang worship sa Lord. No? Kaya tuloy, kapag pumasok sa church ng tao, pag hindi maganda yung tugtuga, ayoko na bumalik sa church na yan, pangit yung tugtuga, sumasala yung song leader, sablay. No? Sablay yung song leader, yung drum na, sablay yung palo. Yung gitarista, wala sa tono. No? Ganun na natin ako babalik dyan, kasi pangit yung tugtuga. Kasi akala nila worship doon. Doon lang. No? Hindi yun ang worship. Ang worship, yung buhay mo, paano ka ba nabubuhay? Yan yung tamang pagsamba. Basahin natin yung Romans 12:1 para makita natin kung ano yung totoong worship. No? Nilayo ng tradisyon ang katotohanan. Kaya nga tayo, kung babasahin nyo dyan sa labas, no? O doon sa group page natin, nakalagay doon, non-denominational. No? Yung The Way Community Bible Church, non-denominational. No, kasi ayaw nating sumunod doon sa mga tradisyon ng ibang mga denomination. No, ayaw nating sundan yun. Hindi natin gagawin. Kasi, lalo na yung mga hindi naka-align sa Scripture. No, hindi natin gagawin yun. Kaya maraming pumapasok nito sa church na to, hindi na bumabalik eh. Kasi gano'n, nasanayan nila, merong nangingisay, merong natutumba, merong nagyaya sa Kawasaki, Yamaha, Suzuki, merong gumaganon. Nakasanayan nila yun. Hinahanap nila dito. Hindi yung mga magaganap dito. Kami man lang kung tunay na speaking in tongues. Yung genuine. No? Pero kung pepikihin lang natin, hindi yung magaganap dito. Huwag yung hahanapin dito yun. Kasi hindi natin gagawin yun dito. Dahil hindi yun naka-align sa Scripture at hindi yun pagsamba. No? 1
Verse 9, and he was also saying to them, you are good at setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. Magaling kayo. Sabi ni Jesus, magaling kayo. Saan kayo magaling? Magaling kayo ipalit yung tradisyon sa tunay na kautusan. Yun ang sinasabi ni Jesus. Expert kayo sa pag-twist o pag-pilipit sa salita ng Diyos para magmukhang sumusunod kayo sa kautusan. No? Nakita natin kung gaano kasama ang heart ng tao. No? Kung yan yung default na status ng heart ng tao, napakasama. Sa totoo lang, mga religious leaders pa to, sinasabi nila mga leader kami. O kami yung dapat yung gayahin. Sinasabi nila. Pero napakasama nila kasi tinitwist nila yung salita ng Diyos para umayon sa gusto nila at sa kanilang kapakinabangan. No? Minsan ng tao, kahit mananampalataya na, isang ganun din eh. No? Isang tinatanggap lang natin yung gusto natin katuruan eh. Pag ayaw natin, pasok dito, labas dito. Ayaw ko yan ha, yung narinig ko sinasabi ng pastor na yan. Kaya papasok yan dito, lalabas dito. Pag gusto ka, pasok dito, diretso dito sa heart. Pero kung ayaw, pasok dito, labas sa kabila. Pinipilter ng tao kung ano yung gusto niya. Nakatotohanan. No? Wala tayong pinag-iba sa mga parisiyo na ito. Kung ganun din tayo, tanggapin natin, no? Ang katotohanan kasi yung salita ng Diyos, yung break niya, yung ating heart. No, mas maganda nga, yun ang hanapin natin pag pumasok tayo sa loob ng church. Yung pagpasok mo na break yung heart mo. Kasi ibig sabihin, nag-manifest yung salita ng Diyos. Kasi na-break ka eh. No? Dapat nga ipanalangin natin, Lord, break me. No? Break me, Lord. Kung dahil sa break na yan, ay matututunan kitang sundin, break me. No? Dapat ganoon. Hindi yung, ganda na sinasabi ni Pastor, gusto ko yan. Pagpapalaik ka, ganyan. Dahil sa words ni Jesus, you are healed, gagalingan ko. Yan pa, gusto natin. Marinig. Yung mga pabor sa atin, ayaw natin yung tayo magbibigay ng sacrifice. No? Ganoon ang tao. Gusto niya yung pabor lagi sa kanya. Kaya marami pa rin ganoon, no? Kaya pansinin mo, kaming ko yung mga tao sa church, namimili sila eh. Pasok yun sa church niya. Okay yung masabi ni Pastor. Kasi blessed na blessed ako. Hindi ka pumunta sa church para ma-bless ka. Ang purpose dapat natin kaya tayo pumunta sa church para i-bless ang Lord. Hindi tayo, no? Malungkot ka pag uwi mo, lulubog ko. Bakit? Wala, hindi ako na-bless sa preaching ni Pastor kasi puro tama inabot ko. Hindi ka pupunta sa church para ma-bless ka. Pupunta ka sa church para i-bless ang Lord. Purihin ang Diyos. Mapapurihan siya, malugod siya sa ginawa mo. Baliktad, no? Gusto natin tayo yung purihin ng Diyos pag pumunta tayo sa church. Hindi yung ganun. No? Bakit ganun ang nagiging isipan ng tao? Dahil sa tradisyon. Dahil sa mga itinuturo ng tao, nagaling lang sa kanila, hindi naman galing sa Scripture. No? Verse 10. No, tuloy-tuloy si Jesus, nire-rebuke yung mga Pariseo, no? Yung mga leaders. Sabi pa ni Jesus, for Moses said, honor your father and your mother, and he who speaks evil of father or mother is to be put to death. Commandment, anong number to? Number 4. Well, sa 10 commandments, ito yung commandment number 4. No? Honor your father. 4 or 5, hindi ko sure, no? Commandment number 4 o commandment number 5. No? Nagbigay si Jesus ng contrast, no? Nagbibigay si Jesus ng contrast para ma-rebuke itong mga Pariseo na ito. So, sinampol niya itong commandment number 4. Sabihin na lang natin number 4. Ito is about honoring parents, no? So, dapat natin i-honor yung ating ama at ina. I-honor natin yan.
Kung sino man tayo nagsasalita ng evil o ng masama sa kanyang ama o sa kanyang ina, dapat patayin. Ang bigat, no? Is to be put to death. No? But you say, no, but, no, may but you say, if a man says to his father or his mother, whatever you might benefit from me is korban. No? This is to say, given to God. No? Ayan yung mga palusot ng mga religious leaders na ito. Kaya ginamit ni Jesus na example to para expose yung heart nitong mga religious leaders na umaatake sa kanya ngayon. Gusto ipakita ni Jesus na itong mga religious leaders na to, lovers of money. No? Tandaan natin, yung pera hindi masama yan, mabuti yan para sa atin. Kasi yan yung pinagbibili natin ng ating mga pangangailangan. Ang masama, yung pag-ibig sa pera. Yung ibigin mo na yung pera. Kasi pag inibig mo na yung pera, gagawin mo ang lahat para makuha mo lang ito. Mag-disobey ka sa Lord para makuha ko lang ito. Kaya nga, love of money is the root of all evil. Love of money, hindi money. Merong love yun. No? Yung korban, isa sa mga paraan ng mga religious leaders para makakuha ng pera sa tao. Kasi nga, ito ay isang man-made tradition tungkol sa vow o panata ng isang tao na i-dedicate mo sa Diyos. No? Pwedeng pera, pwedeng yung mga hayop, mga produce. No? So, korban ang tawag nila ito. Pero hindi yan biblical. Ito yung man-made tradition. Itong mga pariseo para sa sarili nilang gain. Para sa kanilang kapakanan. Okay, so sabi ni Jesus, kino-compare niya yung korban sa fourth commandment o yung honoring parents. No? Sabi sa verse 12, you no longer leave him to do anything for his father or his mother. So yung korban, nagiging way yun para iwasan o i-violate ang mga kautusan. No? At ang example na ibinigay ni Jesus, yung fourth commandment tungkol sa honoring parents. Sinasabi ng mga tao na dahil dito sa human tradition na to, sa korban, nilalabag nyo yung fourth commandment. No? Paano nilalabag ng mga tao ito? No? Kasi sinasabi ng mga religious leaders, okay lang na kapag ka nagkorban ka, bawa yung sa panahon natin natawag itong pledge. No? Pledge. Di ba? Man-made tradition pala yung pledge. Akala natin, biblical, no? Man-made yun. Korban ang pinanggalingan, no? Nag-pledge ka na every month magbibigay ako sa Lord ng 5,000. No? Ngayon dumating yung buwan na kailangan yung magulang mo ng pera. Kailangan ng nanay ko kailangan ng nanay ko ng 3,000. Yung pera ko sakto lang pang korban o pang pledge. No? Ngayon ang sinasabi ng mga pariseo, ng mga religious leaders, ayon sa kanila tradisyon, unahin mo ang Lord. Ayan, no? Seek ye first thy kingdom of God. Twisting na to ng scripture. Unahin mo ang Lord. Okay lang yan. Huwag mo lang kalimutan mo yung nanay mo o tatay mo. Unahin mo yung Lord. Ibigay mo muna yung para sa Lord. Kung walang matira, wala tayong magawa. Basta unahin mo yung para sa Lord. So, yun yung sinasabi ni Jesus dito. Dahil sa tradisyon nyo, nilalabag na tao yung pautusan. No? Okay lang, napabayaan mo yung responsibility sa iyong magulang. Basta sundin mo yung vow, yung pledge o panata mo sa Diyos. No, kasi ayon sa fourth commandment, honor your parents. No? Dapat
i-honor mo sila sa pamamagitan ng pag-provide ng kanilang mga pangangailangan, lalo na kung matatanda yan sila. No, responsibilidad ng anak yan dahil sa court commander. Asikasuhin nyo yung pangangailangan ng magulang. No? Lalo na, siyempre sa panahon ito, siyempre yung mga lalaki yan, lalo na, no? Sila yung nagpuprovide. Pero dahil sa kurban, nag-disobey nila yun. No? Ano sabi sa verse 30? Last verse na tayo. Thus, invalidating the word of God by your tradition, which you have handed down. Na itinuro ninyo. And you do many things such as that. Sabi ni Jesus, marami pa na kayong itinuturo maliban sa kurban na yan. Example lang itong binigay ko. No? Dahil sa kurban, nawawala kabuluhan yung salita ng Diyos. No? Dahil sa kurban, ano example niyan? Yung example ko kanina. Na kailangan maging reverent para i-conduct yung communion o yung water baptism. No? Dahil sa kautusan ng tao o tradisyon nila, kung ano man denomination yun, hindi ka ngayon magkakontak ng communion. Eh, ang sabi ni Jesus, do this in memory of me. No? Eh, sinunod mo yung kautusan ng tao. Nilabag mo yung kautusan ni Jesus. Diba? Nakita nyo? Yun yung tradisyon. Yun yung dangers ng tradisyon. No? Kasi kailangan, bakit nandun yung kautusan? Kasi yung kautusan, yun yung standard. Yun yung standard ng Diyos na dapat nating makita o matutunan. No? Ten Commandments. Huwag kang papatay. So, standard ng Diyos yan. Na hindi, ang tao hindi dapat pumatay. Although hindi tayo masisave dyan. No? Kaya lang, kailangan natin sundin niya kasi yan yung standard. Yan ang gusto ng Lord na gagawin natin. Honor your parents. No? Thou shalt have no gods other than me. No? Do not covet thy neighbor's wife. No? Yung mga kautusan na yun, kaya yan inilagay ng Lord dyan para maging standard natin na malaman natin ano ba ang gusto ng Lord na gawin ng tao. Yan yun. No? Pero dahil dito sa tradition, no, nawawala yun. Hindi natin nasusunod yun. No, napakaraming tradisyon talaga sa totoo lang. Lalo na mga Katoliko, no, dami nilang tradisyon na pinauso. No? Ang dami, yung mga purgatorio, kahit saliksikin mo yung Bible, wala kang makikita purgatorio. Pero bakit nila hindi lalagay yun? No, kung aaralin niyo yung church history, kaya inilagay ng mga Catholic yan, yung mga sinaunang panahon, para magkakitaan. Ang tawag doon, indulgence. No? Na, ang tao, pag namatay, pupunta lang muna sa purgatorio yan. Ngayon, ikaw, kamag-anak ka, bawa yung anak mo namatay, o yung asawa mo namatay. Kung gusto mo mapunta sa langit yan, pupunta ka sa pari. Father, magkano ba babayaran ko para mapunta sa langit yung asawa ko namatay na nasa purgatorio ngayon? Bayaran mo ko ng 5,000, pupunta ng langit yan. Di ba? Ano kalokohan yan? Saan mo na matagpuan sa Bible yan? Di ba? Ang dami niyan. Example lang yung binigay ko sa inyo. No? Kasi, kaya alam ko yan, kasi pinanganak akong Katoliko. No? Yan yun. Yung mga tradisyon ng mga yung paano napasunod ng mga ng Pope, yung mga aklas doon sa pagpapalaya nila sa Israel. Nung sinakop ng Israel sinakop ng mga Muslim ang Israel. Ano ba tawag doon? Year 1200 yun eh. Sa meron, no, na sinakop ng mga Muslim ang Israel, ngayon pinalaya niya ng mga Kristiyano, ng mga Katolik. No? Anong ginawa ni Pope? Bakit nagsisama yung mga tao niya? Sabi ni Pope, lahat ng sasama sa crusade, o yung pala crusade, naalala ko. Sa crusade, lahat ng sasama sa crusade, patatawarin ang kasalanan. Galing, ano?
Kaya mo yung tradition nila, pag sumama sa crusade, palatawarin. Nagsamahan ngayon ng lahat ng tao. Siyempre, gusto ng lahat ng tao, mapatawad yung kasalanan nila. Kaya napalaya yung Israel, no? So, makikita natin, no, na tao, pilit na pinapalitan yung kagustuhan ng Diyos sa kagustuhan nila. No, yun ang main purpose nun eh. No, yung sarili nilang kautusan na pabor sa kanilang kagustuhan, yun ang sinasabi nilang utos ng Diyos. No? Pero ang katotohanan, ang Lord lang ang merong kakayanan o kapangyarihan na linisin ang marumi. O siya lang. Hindi tayo kayang linisin ng mga tradisyon na yan. O mga katuruan ng nilikha ng tao. Kaya nga kailangan natin lumapit sa Diyos all the time. No? Hindi yung pag-Sunday lang, all the time. Kahit nasa bahay tayo, lalapit tayo sa Diyos para ma-maintain yung ating pagiging malinis. No? Kasi nung tayo nagsisi at kinilala natin ang Lord, si Jesus, naging malinis tayo. Kailangan ma-maintain natin yun. At kung hindi tayo lalapit sa Diyos, hindi natin ma-maintain yun. Hindi sapat yung every week lang na pagdalo sa church. Kailangan ang paglapit natin sa Diyos every day. No? Kaya kailangan every day magpipray ka, babasa ka ng scripture, every day. No? Hindi sapat yung once a week lang. Sabi ng Romans 12:1, yung buhay natin, yun ang worship natin sa Lord, yung pagsunod natin, yung obedient life. No? Yan ang ating worship. Kaya yung worship natin dapat every day. Okay? So, sa ating pagtatapos, question para sa lahat, no? Do we serve God out of tradition? Or do we really worship Him? Naglilingkod ba tayo sa Diyos o sumusunod ba tayo sa Diyos ng ayon sa tradisyon? O sinasamba natin siya ng tunay? No? Yung pagpunta ba natin sa church, pagsamba o pagsunod sa tradisyon? Kaya ba tayo pumupunta ng church kasi yan ang tradisyon na yan? Yan ang nakagisingan ko na eh. Yan yung nakaugalian namin. Every Sunday magpunta ng church. Yun ba? Ba tayo pumupunta sa church? Oo, kaya tayo pumunta sa church kasi gusto natin sambahin, purihin ng Diyos. Ha? Ano nga, dapat ngayon ma-realize natin ano ba yung dahilan ba tayo pumunta sa church? Kasi nakikita ng Lord yung ating puso. Pero bagamat ako, hindi ko kita yung mga puso ninyo. No? Hindi ko alam kung ano laman ang isip nyo, laman ang heart nyo. Pero Lord, ang Lord, alam niya yan. No, yung inaawit ba natin pag nasa church tayo? No? Ano ba yun? May katotohanan ba yun? O hanggang labi lang? Lip worship, sabi nga ni Jesus kanina. No, sabi ni Jesus kanina, yung mga tao, sinasamba niyo ako sa labi lang. Sinasabi niyo, I love you, Lord. No? Pero totoo bang love mo ang Lord? I love you, Lord, pero hindi ka naman nasunod sa Lord. Ay, kontra. Yung sinasabi ng labi mo sa ginagawa mo. No? So, pag sinabi mo, I love you, Lord. No? Kaya nga yung kantang, Lord, I offer my life to you. Tingnan nyo, pihira natin kantahin dito yun. Kasi mabigat yun. Sasabihin mo, Lord, I offer my life to you. I offer my life to you. Lagi ka nga absent. I offer my life to you. Lagi ka late. Ano mo sasabihin, Lord, I offer my life to you? No, kaya mahirap yung kakanta tayo na hindi natin kayang gawin. Kaya hindi ko inaano rito yun eh. Lalo na sa ibang church kasi kinakantin nila sa offering. Dito ayaw ko kasi mabigat yun eh. No? Yung Lord, I offer my life to you. Paano mo sasabihin niya, I offer my life to you? No? Yun lang, kanta ng, sino ako matalan, yung lagi yung kinakanta, I love you, Lord. Narinig ko, very popular yung dito sa church na to. Pag nagpa-practice kayo dito, lagi yung kinakanta yun. Anong title no? Goodness of God. No?
Alam mo bang I love you, Lord? Mahal mo ba talaga ang Lord? No? Hindi, I love you, Lord, yung simula mo. Pag kinanta mo yung kailangan, para maging papuri talaga yung dapat totoo na mahal mo ang Lord. Kasi, kung hindi mo totoo mo, love ang Lord, in vain, worship. Si Jesus na nagsabi niya, hindi ako. No, in vain. Walang kabuluhan. No? Kasi kapag gano'n, dinideny natin ang Diyos. Sinasabi mo, I love you, Lord. No, mayroong dumating na testing. Talaga ba? Alam mo ko, sasabihin na nun, testingin nga kita. Oh. Ito, testing. Ay, Lord, mamaya ka na, ikaw muna, unahin ko. Yun ba yung I love you, Lord? No, inuna mo yung worldly kaysa sa Diyos. Hindi yan, I love you, Lord. Pag ganun, hindi natin napaparangalan ng Diyos sa ganung buhay. No? Para maparangalan natin, sabi ng John 15, kailangan maging obedient tayo sa Diyos. Yun ang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Yun ang buhay ng Diyos. Buhay natin ang gusto ng Diyos. Yun yung tunay na worship. No? Kaya dapat, malagi tayong magsiself-check. Hindi ko sinabing maging perfect kayo, na maging perfect tayo. Sinasabi ko, dapat alam natin yung tradisyon sa tunay. No? At hindi natin malalaman yun kung hindi tayo mag-aaral ng Scripture. No? Kailangan malagi tayong mag-self-check. No? I-check natin yung spiritual nating buhay. Kasi baka yung buhay natin, tradisyon na lang, hindi na totoo pagsamba. No? Check natin sarili natin every day. No? Bago tayo matutulog, Lord. Yung naging buhay ko pa maghapon, tradisyon lang. O yung buhay ko kanina, may pag-ibig. Meron ba ako nakita pag-ibig? Meron ba ako na ipakita sa iyo pag-ibig? Dapat gano'n. Para malugod ang Diyos sa atin. Alam ng Lord, tao tayo. Alam ng Lord, magkakasala tayo. Pero dapat ipakita natin na yung heart natin, yung willingness to obey, kailangan natin doon. No? Kapag nagkasala tayo, Lord, sorry. No? Tawarin mo, pipilitin ko, kung nang gawin ko. Hindi yung pag nagkasala tayo, Lord, sorry, bukas gagawin ko ulit yan. No? Ganun ba yung ang repentance, pagkalikod, no? Hindi yung sisikaw na yun, bukas gagawin mo ulit. Ginawa kong kinabukasan, sisikaw ulit, gawin mo ulit. Kailangan merong repentance, kailangan merong pagsisisi, kailangan may pagtalikod. O at ang mahalaga sa lahat, kailangan, pag gumagawa tayo ng kasalanan, merong conviction. Dapat nakukonvict ka. No, napakahirap kapag hindi natin naramdaman yun, delikado tayo. No, nakagawa tayo ng kasalanan. Lord, ang mahirap kasi, dahil sa kakulangan natin sa knowledge about God, about sa kalooban ng Lord, hindi natin alam kung yung ginagawa natin ay against sa kalooban ng Lord kasi kulang tayo sa kaalaman. No, minsan may ginagawa, mali pala yun, hindi pala dapat gawin yun. No? Kasi nga, kulang tayo sa kaalaman. Paano tayo madadagdagan ng kaalaman? Madadagdagan ba yung kaalaman natin pag pumunta tayo ng SM? Madadagdagan ba yung kaalaman natin pag nag-swimming tayo? No? Madadagdagan ba yung kaalaman natin pag kumain tayo sa Jollibee? Hindi, no? Sabi ako, paano madadagdagan yung kaalaman natin? Kapag nag-aaral tayo na nagbasa o nag-aaral tayo ng Scripture. No, kaya nga, dinagdag natin dito yung online Bible study, no? Para wala na kayong, wala akong time pumunta sa church, wala. Eto na, no? Sinusubo na sa inyo. Susubukan na lang kayo, kailangan, nanganga ka na lang. No? O gusto mo, ingunguya pa kita, gagawin ng bibig ko. No, eto na. Wala ka nang pwedeng idahilan. No, kasi gusto natin mag-grow tayo. Mag-grow tayo, hindi tayo mag-grow. No, huwag natin tutularin yung sinabi ko, example kanina, kailangan natin mag-speaking in tongues para mag-grow. Hindi. Kailangan natin salitaan ng Diyos para mag-grow, hindi speaking in tongues. Okay?